matagal ka nang nakatira sa Japan, darating talaga yung malaking tanong, magpapalit ba ako ng citizenship? Becoming Japanese, worth it ba talaga? Today, pag-uusapan natin ng malinaw ang pros and cons para hindi ka malito. Bakit pinipili ng iba na maging Japanese citizen? Stability and lifetime security. Sa Japan, napakahalaga talaga ng legal stability. Kapag citizen ka na, wala ka na kailangan i-renew every 1 year, 3 years, or 5 years. Wala lang takot na baka ma-refuse ang application mo. Permanent ka na rito at protektado ka sa lahat ng legal rights. At mas madali na rin ang pagkuha ng loans or housing programs. In short, mas malawak ang support para sa pamilya mo. Strongest passport in the world. Ang Japanese passport ay isa sa number 1 buong mundo. Visa-free sa halos 190 plus countries. Mas mabilis ang travel, business trips, at even emergencies. Isang malaking advantage para sa mahilig mag-travel. Career growth and opportunities. Bilang citizen, wala nang job limitation. Pwede ka na sa government positions, nursing, teaching, and other regulated professions. Managerial or long-term contracts. Mas mataas din ang chance for promotion kasi wala ng visa restrictions. Better future for children. Kung may kids ka, malaking plus. Automatic, Japanese citizen sila. Meaning, mas stable ang education at benefits nila. At hindi na nila pagdaraanan ang hirap ng visa processing habang lumalaki. Ano ang kapalit nito? Para sa Japanese law, wala kang dual citizenship. Ito ang pinakamasakit para sa marami. Kailangan mong i-give up ang Filipino citizenship mo. Isa lang ang pwede. Japanese or Filipino. Hindi ka pwedeng mag-dual tulad ng ibang bansa. Ito ang emotional struggle ng karamihan. Limited rights sa Philippines. Kapag hindi ka na Filipino citizen, hindi ka na pwedeng mag-own ng land in your name. Hindi ka na pwedeng bumoto. May limit ang stay mo sa Pilipinas. At kailangan mo nang sumunod sa rules ng foreign nationals. Emotional identity conflict. Malaking bagay ang citizenship. Bahagi ito ng pagkatao. Para sa iba, parang may nawawala. Kahit mamuhay ka bilang Japanese citizen, Filipino ka pa rin sa puso. Kaya mabigat talaga ang decision, especially if malakas talaga ang connection mo sa Pilipinas. Mahigpit na requirements. Hindi ito basta form na fill upan mo lang. You need good moral record, stable income, proof na kaya mong suportahan ang sarili mo, ability to speak, read, and write Japanese. At minsan, years-long investigation, matagal, mabusisi, at very strict. Obligation as a Japanese citizen. Kasama sa pagiging Japanese ang responsibilities tulad ng full tax duties, community obligations, at in rare emergency cases, may involvement sa national mobilization. So, hindi lang rights, may kapalit din. So, worth it ba? Depende sa future plans mo. Kung dito ka na talaga tatanda, malaking advantage ang Japanese citizenship. Pero kung malakas pa rin ang ties mo sa Pilipinas, malaking sacrifice ang kailangan mong pag-isipan. Sabi nga nila, citizenship is a choice. Identity is a lifestyle. This is Ayamo J, sharing insights and stories. Let's explore more about Japan together. Allow me to reintroduce myself. My name is...